ang kukunin dito ng kupunan ng RSG. Let's see kung paano ang pagbawi dahil ito na ang pinakahuling laban para sa serye na ito. Week number 4 at huling pagkikita actually para sa regular season ng dalawang teams na to, RSG and Onyx Philippines. Tingin niyo ba sino yung may konting kalamangan pagdating sa early? But this is a classic Valentina Paramis matchup na kung sinong mauna, yun yung malulugi. Paunahan. So, definitely sa first turtle fight natin, makikita tayo ng skirmish against both of these teams. Kasi nga, as we've mentioned kanina, no, kapag nauna yung Paramis na mag-cast ng ultimate, lugi na siya agad. Kasi meron pang IMU yung Valentina. Yep. Plus, yung fact na meron ngang Yuzhong, tapos merong Irithel. So, yung burst damage na meron yung side ng RSG, medyo enough yun to counter out the Netherrealm ng OG. Makikita natin, makikita natin kung paano ang pagbawi ng magkabilang kupunan, RSG and Onyx Philippines para sa game number 3. Ngayon, medyo binibilisan actually ng Onyx Philippines at RSG. Yoshino. Nagmamadali, Dalawa agad yung nahatak doon. At kaso alam may Petrify na manggagaling mismo kay Nuts. Isa sa isa agad. Napakaaga niyan. Makunats talagang pinatulayan dito ni Nuts na hindi pa rin kupas ang paggamit niya ng Yuzhong. Pero ano ba meron sa ating mga emblems dito, Auntie Yanara? Kung papansinin natin the Yuzhong, no, na nagiging standard na right now, no, kasi every time na mag-free hit, itong mga heroes na to, meron silang ability na bumilis yung movement speed and makapag-regenerate ng kakaunting health kahit papano. Nagiging classic na rin yung matchup ng Cho Kufra na kung nasan yung Cho, nandun din yung Kufra. Kung nasan yung Kufra, dapat nandun din yung Cho. Mangungulit at mangungulit lang, no? Pero maganda naman kasi sa Cho may nakakaiwas siya sa mga crowd control with the Shunpo. Diba? Yeah. And I think kailangang isipin dito ng RSG na paano ba maglalaro sa Turtle dito ang Onyx Philippines. Kasi medyo mataas talaga ang sabihin natin ng survivability ng mga heroes na meron sila once na mag-level 4 na rin si Super Friends. And, Purify. Oo. Napapurify na dito si Nets and come the first turtle of the match, no, medyo mapapa-level 4 na yata yung dalawa sa miyembro ng side ng RSG. And despite that, no, nandito pa rin yung Onyx Philippines sa unang pagong. Ngayon, 4 laban sa dalawa. Ayun, Makikita Dragon. ng laban pero nilabas na nga agad ni Nuts yung Dragon. Pero may penalty zone para kay Irad. But still, Ryzen ang makakasecure ng turtle na yun. May sipa na magagaling kay Yoshino. At mawawala na lang bigla ang dalawang miyembro ng RSG. Nakipagsabayan, bilis sa bilis at Onyx ang nagwagi sa pabilisan. Sabi nga ni Cho, di ba, speed. Nakalimutan ko yung voice line niya, pero about speed yun. Oo. Sobrang crucial na nakuha ng side ng Onyx Philippines yung first turtle of the match kasi in-enable nun si Super Friends sa magkaroon ng Netherrealm in that specific match-up. Pero si Lipa dito, tumatagal sila dito sa loob ng gubat si Light. ng RSG. Pero enough na naman yung decay damage na yun. Di ba? Kumbaga hindi mo kasi tansyado yung laso na dala-dala nung ni Si Aqua. Jeff. Pero nasibak. Biglang nagbago yung takbo kung kanina. Medyo slow pace. Ngayon, Onyx Philippines turning up the speed. Grabe, no? Tsaka, kung maaalala natin, 100% pa rin yung win rate ni Yoshino pagdating sa Cho. Oo. Pero may attempt na nangyari doon. Flaker. Pero ito yung sinasabi natin, no, na medyo nagkaroon ng ability yung Yuzhong na tumapat again sa mga XP laners natin. But again, going back to the point na ito yung pangalawang beses ata ni Yoshino na gumamit ng Cho. And so far, sobrang crucial ng kanyang mga nagiging Way of the Dragon. Kaya nag-i-ensure na, pangatlong beses rather, na nagkakaroon ng opportunity yung mga teams niya to burst the enemies out. Pick off talaga Kung sino yung nasa harap, pwede na kasi in fact, Onyx, meron na naman silang burst potential. Oo, mabilis lang para sa kanila, no? Kaya lang, ang nakikita natin ngayon kasi, base dito sa nangyayari, RSG, sila dapat yung nauuna Alam nila na alam nila na may kakayahan sila Pero Nets dito ay napapurify muli. And yun lang pala yung goal nila, papurify nitong si Nets. Dalawang beses nang nangyayari to and sa pag-up ng second turtle of the match, crucial to and alam to ng side ng RSG. Pero si Super Friends mukhang susubukan yata na ng bigyan. Nanggugulo lang talaga, no? Yoshino, nagiging effective din yung ginagawa niya na pagtambay sa mga bushes
na kung saan pwedeng pagsimulan ng laban mula din sa RC. Pero Irad ay papasok. Naman nila yung turtle. Ay! May penalty zone na hindi tatama. naipit Nandiyan yung talon na manggagaling kay Lai. Pero Super Prince ay kumasa ng kanyang Nether Realm. But still rising with the retry for the turtle. Way of the Dragon para kay Light. At siya yung makukuha doon sa pagkakataon. May attack mula kay Super Prince. Pero not enough pa naman yung damage ng Onyx Philippines. Ang ganda ng ginagawa ng Onyx Philippines kanina, no? Medyo hesitant tayo dito sa Faramis pick na to. Pero nakikita na natin yung essence niya now with that Shadow Stampede. Nakikita natin na kapag nag-overextend yung side ng RSG, I can pull you back. Dito ka muna sa tabi ko, ang kulit mo eh. At saka ano no, kumbaga pag ito kasing hero na to itong si Super Prince or itong Faramis, mas gusto niya na magkakasama ko. And Yeah. those hero composition na meron ng RSG, may tendency talaga sila magdikit-dikit di ba? Oo, nature ng heroes ng RSG na magsama-sama kasi ang taas ng kakayahan nila when it comes to team fights. Yeah, and yung Ghost Bursters talagang mamamaximize dito ni Super Prince. Multiplier, no? And ngayon, wala na mga energy shields para sa ating mga Tore. And 2.1k gold lead para sa Onyx. Pero ang RSG, masasabi natin na nasa magandang posisyon pa rin sila. Kasi lagi nilang tinatambay itong si Nets at hindi nagiging para may sipa. May ihahatid sila papunta kay Super Prince sa hatake nilang muli. Unti na lang yung buhay ni Iran at si Gem pa nga makakakuha ng kill. It's a mega kill for the Hidden Gem. The Hidden Gem is no longer a Hidden Gem. Nakikita natin na ang ganda yan on point lagi. Yung Way of the Dragon coming from Yoshino, laging may 3 hanggang 4 na miyembro ng kanilang kupunan na nandun. Kaya naman na-burst down lagi yung mga kanilang kalaban. Hindi na nga niya kinailangan mag-flicker doon. Na-burst down pa nila yung junglers ng kanilang kalaban. Yeah, ang ganda na. Hindi kasi siya yung hesitant eh. Yeah. Nabitawan yung kanyang penalty zone. Di ba isang beses, hindi tumama yung penalty zone. Pero okay lang eh. Nag-reset siya. Sabi niya okay lang, hindi tumama yun. May mga next na penalty zone pa naman ako na inalatag. At ngayon with the sitting in 4-0. Ayun! Another Way of the Dragon para sa tunay na dragon ni Nats. 6-7-2 rather for Onyx Philippines. Talagang binibilisan ng Onyx Philippines dito. Hindi nila hinahayaan na ma-activate yung Task Force RSG. Look at that multiplier. Kalahati kagad buhay na Eman. Kung walang sipa, may hatak. Ang ganda pa ng pagkakakas nung Shadow Stampede, no? Every time na mahuhuli niya yung kalaban, nagugulat na lang kayo, nasa tabi na niya. Kaya naman kung titignan natin, no, wala pang lightning truncheon yun sa lagay na yun. Ganun nakasakit yung damage output niya. So how much more kapag nagkaroon na siya ng enough item builds, talagang mararamdaman na ng side ng mga Raiders ang damage output coming from this army. Manunuot ang sakit. Kaya naman Onyx Philippines, mukhang nagugrupo na naman sa may gitnang bahagi. Kung titignan mo yung heatmap nitong laban, laging nandito sa gitna eh. Laging nagsasalubong. Parang gitnaan lang talaga. Brawl mode, kumbaga. Pero napapabayaan doon sa may top lane. Si Nets. Itong si Nets at nakabasag na nga ng unang tore ng ating game. At ngayon, ininext yata nila yung second tore. Matapang na naman si Yoshino at hindi aabot yung talon mula kay Light. At si Yoshino ay nag-aabang na naman ng pwede niyang ma-flicker Way of the Dragon. At ang members ng Onyx Philippines ay handa din naman. Yeah, actually, walang mana dito si Nets eh. So, pwede siyang umuwi muna para mag-replenish. And sabihin na natin na kahit malaki ang kalamangan ng Onyx Philippines, may kita mo sobrang compose pa rin ng RSG. Alam nila yung kahinaan ng ganitong klaseng composition. Sabihin na natin na andyan si Super Prince and yung extended team fight na kakayahan niya with the Nether Realm. Kunin lang natin yon or may option siya to go for Yoshino's ultimate, which is the Way of the Dragon. Pero kasi kung titingnan mo, may kabitinan pa pagdating sa burst para sa kanilang kupunan. Sa totoo lang at this point in time, no, kailangan lang hulihin ng RSG yung mga nagsiset up for the side of Onyx. Kahit yun lang muna, either si Yoshino or si Gem. Kapag na-burst down na nila yung dalawang to, wala na silang masyadong magiging problema eh. Kasi kaya nila agad i-proc yung Nether Realm coming for Super Prince. Tapos kaya nila agad napabawasan yung ultimate Kumbaga, na yun. ibig mo sabihin dito, one at a time lang, Yep. no? Kahit baby steps lang. Sinipa na agad si Irad. Papalayo nga lang at medyo na mali ng angulo. Kaya naman alam ng RSG Philippines, walang sipa to. Lord to, Nagsasayawan na naman ang dalawang kupunan. It's Ryzen and Irad na nandoon Si sa Light. loob ng dance floor. May ton, may energy eruption. Tumalon pero wala natamaan si Light. Pero the flicker penalty zone na magmumula kay Gem.
Sakto sa tatlo yun! Kaya si Light ang mapaparusahan. May yakap na kokonekta kay Ryzen. Nandyan yung Dragon sa taas na hinihintay nating bumaba. Pero mukhang Onyx Philippines pa rin ang makakakuha ng kalamangan doon. Wala yung setup na inaantay nila kay Light and pwedeng samantalahin na oportunidad ito para sa Onyx Philippines at bilisan na kunin itong unang Lord ng ating game. Grabe. Grabe, sobrang crucial nung flicker penalty zone coming from Gem. Hindi nila nahuli si Nets doon sa bush natin sa mid na madalas tinatawag nating death bush kasi kapag nagkamali ka ng daan dyan, matitegi-bang ka. Yeah. Pero at that point in time, si Light ang nabigyan kasi nga naman, ang daming miyembro ng Onyx Philippines na nandun sa bush na yun. Kailangan lang dito si Irad ang mauna para makatalon ng maganda si Light. Tsaka alam nila na si Light lang ang iaasahan pagdating sa setup. Yaman yung Petrify ni Nats and alam naman natin nakasalalay lang yung kumbaga nakalaan lang yung Petrify ni Nats dito kay Nets. Diba? So I think naiintindihan ng Onyx Philippines na hindi bibitaw basta-basta si Nats. So long as hindi nyo nakikita si Nats, hindi yan magbablock Dragon Form or pwedeng ipang zone lang niya yun at i-force mabitawan yung Purify. Pero kasi trabaho nila yun eh. Isa pang crucial dito, hindi nakukuha ni Aqua yung Netherrealm. Yep. Hindi nagpapakita si Super Prince. Oo. And kung magpapakita man siya late into the game na. So, kapag dikit-dikit sila, medyo mahirap kasi itutok yung IMU. So, hindi natin masyadong nakikita na nakakasaan ni Aqua to. So, kailangan lang talagang makita ng RSG Ignite, kung sino yung mga dapat nilang targetin. Napatawa ka na. Hindi, kailangan tama, ng mag-apoy nag-iignite eh. Oo, Nag-iignite eh. Op. Meron na naman dito kumakambang sipa mula kay Yoshino, pero Torre muna ang uunahin ng Onyx Philippines. Pero look at the position of Light. Yep. Ito na naman yung flanking tank. Exactly. Nag-aantay na naman ng mga tatawid kasi ina-expect niya na eh. Kapag available yung purple, malamang pupuntahan niya ng Onyx kasi in terms of map control, nasa kanila na talaga. Pero nakatunog dito si Light, hindi na siya susubok kasi sobrang dami. Yeah. 4 na members mula sa Onyx ang nagkukumpulan and any moment ay pwede siyang i-take down. Oo. And kung papansinin natin yung ganong movement coming from Light, no, hindi pa nag-regenerate again yung immortality niya. So, kapag nag-fail yung ganong movement, sobrang dali niyang i-punish. Especially kapag si Yoshino ang nakapag-Way of the Dragon sa kanya, hindi na nag-hesitate yung side ng Onyx Philippines na i-burst down kung sino man yung maharap sa side ng RSG kasi alam nila, enough na yung damage output nila just because Nets already has 9.2k gold. Yeah, well, bitin din kasi siya sa kids eh. Kasi kung makikita natin, first item niya, emo kagad Yeah. eh. No, naka-top boots lang siya eh. So, may kabitinan and talagang masakit na itong si Nets, no? With that 23k na damage, talagang yung mga bola na sinisipa niya, bumabakat na sa mukha. Pero yung number 1, si Gem. Oo nga eh. Diba? 27k damage dealt. For Aterizla, doon mo makikita na nag-gravitate yung rotation ng Onyx. Dapat laging kasama si Gem. Yeah. And ang crucial nga, as we've mentioned before, ng mga penalty zone combo coming from Gem. So, kailangan maging cautious and wary ng side ng Raiders na iwasan yung ganon. Yeah. And at the same time, i-punish si Gem kapag nakas na niya yung penalty zone niya. Yeah, Lord na Luminous ang pag-aagawa ng RSG at ng Onyx Philippines. Pero mauuna na si Ryzen. Sabi niya, guys, sige, unahin na natin to, bilisan na natin. And, well, may damage din itong si Gem. So, pwedeng makatulong siya. And with those pokes na naibibigay ni Ryzen at yung activation ng Impure Rage, kahit solo pa na, kaya niya na yun. Yeah. Grabe yung hatak na ginawa nila. Parang nandun sa likod eh. Likod na, no? Doon sa may makapal. Di ba hindi ka na tumatagos dyan kapag nag-dash ka? Parang mga isang andar na lang marireset na. Yun Oo, nga. yun nga yung ginagawa ng mga teams right now, no, na kapag halimbawa Tago-tago. nakita nila yung kalaban, sige, reset ka muna, Sige. doon ka muna ulit. Pag lumayo ako dito, babalik to dyan eh. Oo, mas madali para sa kanya. Para nga naman, kapag medyo nagdelikado at kailangan i-reset, Yeah, madali lang para madali. sa kanila. Pero yung Lord ay nasa gitna. Ryzen ay umiikot na. Buedat back sa Shield Unity. Set up nga ba ang aabangan? Papasok na nga pa sila. Another Lord. Another chance to take those turrets down. Another chance to end the series para sa Onyx Philippines. At ngayon, na hindi pa rin naman nababasag yung inhibitor turrets ng RSG. Yoshino ay may kakayahan talagang gawin yun kasi soon po out, Yeah, Kid Mabilis Kunduin. lang eh. Kayang-kaya niya eh. Pero ang kailangan natin abangan dito, yung flicker and penalty zone ni Gem. Alam nila na, okay, medyo malalim. Medyo kalmahan muna natin. Kung sino Aray! na nagamit. Ang Pero ang sakit ni na ng Super damage, ha? Yung Ghost Bursters na nanggagaling kay Super Prince. Tapos dikit-dikit pa yung RSG.
Ibang klase na yung pinapamalas dito ng Onyx Philippines. Pero makikita natin yung puso na dala-dala ng RSG. Hindi sila sumusuko, hindi sila bumibitaw sa pagdepensa. And the Yoshinu, look at that. Sobrang layo na niya doon sa kanyang mga kasama. And ganun siya ka-confident sa dala-dala niyang sabihin na natin na kwakunatan. And alam niya hindi siya basta-basta matitake down. Ang ganda din ng lane management na ginawa ng mga Raiders in that specific Lord na kung saan yung mga side lanes muna nila yung inuna nilang i-push. That Basic way, muna, no? pag lumalim na yung Lord towards that mid lane, edi kayang-kaya na nilang i-burst down. And again, yung win condition ng side ng RSG ay mag-activate si Eman. So that's probably gonna take another 2 to 3 minutes and kailangan lang nilang mag-hold on until that specific moment to be able to turn things around. Parang ano yan na, hold on. Baby, hold on. Tama. Yun lang eh. Yun lang ang kailangan. Kailangan muna nilang ingatan ng isa't isa. And actually, medyo nagdadalawang isip din kasi ang RSG, no? Kasi, again, Nets dito with the Purify, kailangan ang goal nyo muna ay ma-activate at magamit niya yung Purify bago magbuhos ng mga skills dito ng RSG. And yun yung goal nila. With the Tyrant's Revenge, pwede niyang abutin. Kasi parang, para sa akin, nakakapaghinayang gamitin yung Black Dragon form para lang mapindot yung Purify ni Nets. Kasi ang dami mong pwedeng kasunod. At baka ikaw pa yung mabigyan if ever na hindi mo ma-take down itong si Nets. Yun nga eh, easily punishable. Kasi sobrang vulnerable ng Dragon kapag lumilipad lang. Alam mo yun yung wala kang nagagawa. Sisipa-sipain ka lang ni Nets eh. Abot yung bola eh. Yeah. Pataas yung siba eh. Masakit na yung damage output coming from Nets kasi kung titignan natin kanina, no, siya na yung highest gold. Essentially, makapag-build ka pa ng additional item. At saka doon pumapasok yung Quantum Charge eh. Yeah. Kumbaga parang hindi mo na kailangan ng boots dahil may extra movement speed ka dahil sa activation ng Quantum sakit Charge. ng heal. Tingnan mo naman, Aray, napakabilis. 900. 2K. Binilangan ko parang mga ano lang eh, less than 10 seconds. 2K kada hampas. Oh my G, Nets dito. Sobrang katinain, kailangang iwasan ng RSG na yung mga squishy heroes nila ay matamaan ng mga bola, ano yung balls of, Balls of burning fire. fire. Ano yun? Raging Balls of Fire. Raging balls of fire. Saka, grabe yung attack speed, parang mga 1.7 kicks per second. Wow, grabe Iba naman. ka talaga, no? Ang galing mo na pala mag-math. Binilang ko eh. Pero ito na, 2-8 yung ating score. Lamang ng malaki ang Onyx Philippines in terms of goal. Pero depensa ang gagawin ng RSG. Sinasalubong nila, medyo delikado to Masyadong mataas yung pinagdedepensa nila, pero si Yoshino ay hindi na ituloy. Pero yung penalty zone na naman na magmumula kay Jets. If all else fails, siya na ang bahala. Kaso merong mga Netherrealm na nilalapag. Wala pa rin nawawala, kaya yung Torre. Pero si Irad, ang unang casualty at Onyx Philippines, may hatak na naman na magmumula dito kay Super Prince. Tatlo na lang para dumepensa kasi si Aqua umuwi na. Pero mukhang 4 saban sa 4. At naku, si Aqua ay mawawala na rin pala. Pero again, the penalty zone. Anong oras na rin kasi? It's Onyx time!